Mga kaibigan, amin pong inibitahan si si Lieutenant General Antonio Parlade po, ang commander ng Southern Luzon Command. Kasi doon po sumaantabay po sa ah, kaso po ni Angel Locsin ho. May magandang nangyari po dito at ang nangyari ho ay nagkaroon ng pag-uusap meeting si General Parlade at saka si Angel Locsin at naging napakaganda ho nung kanilang pinag-usapan at alam ko ay excited na mapakinggan ng ating mga tagapagsubaybay yung outcome ng kanila pong pinag-usapan and kasama na po yung mga latest na development po galing sa NTF-ELCAC. Sir, magandang araw po sa inyo and welcome po sa ating programa. Kasama po natin si Director Chi Obandap ng OWA at bisita rin po natin si Director Ronald Mina ng OWA din ho, Overseas Operation Officer. Magandang hapon sa inyo, sir. Good evening, Jerry. Good evening sa ating mga kasamahan dyan. Sir, baka pwede sir na i-share nyo sa mga nakikinig namin ngayon yung naging resulta po ng inyong meeting with Angel Locsin. At alam ko maganda po nangyari at ang napakinggan ko is very willing to support si Angel Locsin ngayon sa ating kampanya para i-bulgar itong mga grupo na gumagamit sa mga inosente nating mga kababayan. Okay. Yes, maganda yung naging result ng meeting but ang ikwento ko lang muna yung background. This was actually brokered by the Secretary of National Defense kasi nung nag-audience si Angel Locsin dun kay Secretary Lorenzana, nalaman ni Secretary Lorenzana na may planong mag-file ng kaso ito si Angel Locsin ng libel sa akin. So sabi ni Secretary Lorenzana, how's the signal? Malaki okay, sir. Coming loud and clear. Kasi nasa ilalim ako ngayon ng tunnel. But anyway, in-explain ni Secretary Lorenzana na yung ginagawa ko is part of the effort of the National Task Force ELCAC. At kung papailan mo ng kaso si General Parlade, it's not actually a case against him only, but what you're trying to do is file a case against the National Task Force. So are you willing to proceed with that towards that direction? Tinanong niya. And then of course, sabi niya, karapatan niyo yan na mag-file ng kaso kung gusto niyo. But yun nga, nirecommend ni Secretary Lorenzana na i-meet ako. So para makuha nila ang side, marinig nila ang side natin. And then marinig ko rin yung side ng kampo ni Angel. So that's what happened. Nag-meet kami. Pinagbigyan natin yung yung request nila. At napakaganda rin yung result kasi yung mga maling perception natin about Angel Locsin, about her advocacy, yung kanyang participation dun sa mga activities ng Bayan Muna at saka Gabriela, nalinaw. Sabi niya, tataon lang yan. Na-Colmenares din ito si Nery Colmenares. So, really, sabi niya, I don't like myself to be exploited by this organization, sabi niya. And yung advocacy ko, clear. Sabi niya, gusto kong tumulong. Bigay ako ng suporta dun sa mga schools tulad ng Alcader, dun sa Lupungan sa Surigao. But wala akong intensyon na tumulong sa terrorism and violence. In the first place, sabi niya, hindi ko malak na ganun pala ang nangyayari dyan sa mga eskwela na yan. So, he was also thankful to us, of course, for sharing all this information about the organization. And sabi niya, alam mo, General, natutuwa rin ako at nakita tayo at naiintindihan ko yung mga pinaglalaban mo, yung mga sinasabi mo. At doon ko na-realize na mali pala yung gagawin ko na mag-file ako ng kaso. Instead, I should support you. I should support the campaign of the National Task Force ELCAC, especially in ending violence and all this exploitation. Kasi galit na galit din ako doon sa mga exploitation na yan na naririnig ko tungkol dyan sa mga Gabriela youth na later on namamatay kasama yung mga NPA. At ang turning point noon, sabi niya, one of the turning point, bakit siya nag-decide na i-review yung kanyang mga association dito sa mga organization na ito, ay yung absence nila dun sa Board of Inquiry, dun sa inquiry na tinawag ng Senate. Nagtataka siya. Ito na yung venue. Pinakasuhan natin si John Parlade ng red tagging, pinakasuhan ng kung ano-ano.
And then this is not perfect opportunity, yung tinawag ni Senator Lacson na inquiry. At nagtataka siya, sabi niya sa akin, ako'y nagtaka, bakit kahit isa sa kanila walang nagpakita? So ano ba ang tinatago nila? So there must be something wrong with this group and something right with what the government, the NTF-ELCAC and Lieutenant General Parler is doing. Kaya sila nandoon, nag-take out sila, and yet absent isang representative lang itong pinadala ng isang abogado ng ACT representing the entire Kamatayan Block. So doon siya nagduda. Sabi niya, definitely, General, sabi niya, definitely, I denounce all these forms of violence, all these forms of terrorism, and now I appreciate what you're doing, sabi niya, and I'd like to support the government in this effort to end insurgency. So napakaganda nung nag-result. But isang magandang result noon is also, on our part, naintindihan natin na yung advocacy pala niya, napakaganda rin. At in so many instances, kaya nag-gel yung ito si Angel at saka yung ating mga units, ating mga AFP units, especially during times of disaster, ay dahil dun sa common agenda na yun na tumulong. So doon natin naintindihan yung punto de vista ni Angel Locsin. Ang sabi niya, isa maganda ito. So let's just settle this issue about Ella Colmenares. Hindi na namin masyadong pinag-usapan yun. But I just told them that we don't say anything out there if we don't have proof, if we don't have witnesses. So let's just settle this issue once and for all. Anyway, open naman tayo sa mga former rebels kung gusto nila magbalik loob. Importante yung sincerity. Sincerity nila, magbalik loob na sa atin at tumulong na sa ating campaign. So yun yung nangyari. Napakaganda nung nangyari. So nagtagpo sir yung sinseridad ninyo at saka yung sincerity niya rin na tumulong doon sa mga nangailangan. So sa ngayon sir, ano ang tinitingnan niyo po na partnership with Angel Locsin after nito na ma-settle po yung mga problema na hindi nagkaintindihan? So ngayon okay na po kayo. Anong plano pong partnership ang naisip po ng NTF-ELCAC with Angel Locsin sir? Well, yung plano muna nila. Ang plano nila is to be more active in partnership with us. Siguro, unahin natin itong mga disasters na ito. So, yun. Mga relief operations na gusto nilang ma-involve, patulong sila sa atin, mag-reach out sa mga communities talagang affected. So, that's one. So, that's really good. Second, sabi niya, alam mo, yung nakasamahan ko pa ng mga artista na naniniwala, yung nasa tayo, the same advocacy on ending violence. Kaya ko silang ikayatin na suportahan yung gobyerno dito sa campaign na ito. So yun talaga, napakaganda nung. In fact, nagulat siya din nung sinabi ko sa kanya that during the showing of the General's daughter, actually we've been trying to reach out to her because of the good yung statement niya na napakaganda, showing her appreciation sa AFP dun sa yung sacrifices ng mga sundalo natin during the Marawi Siege. So, dinalaw niya yun dun sa Viluna at dun yun na-realize yung heroism ng ating mga sundalo. And because of that, sabi ko nga, Angel, nung nabasa ko yung statement na yun, we wanted to reach out to you and organize a dinner with the General. The Chief of Staff then was General Madrigal and her party, and especially her. So parang General's daughter, having dinner with the General, the Chief of Staff, parang ganun ba? But it never happened. Kaya nagulat siya. Sabi niya, General, ganun pa yung plano niyo? Ganun pala yung plano. Sana nakarating sa akin yun kasi wala talaga, hindi nakarating sa akin. Kung nalaman ko yun, priority sana kayo. Galing pala. Sir, congratulations sir. At talagang alam ko marami natutuwa dito sa inyo pong balita na ito at alam ko na mayroong iba pang mangyayari dito sa inyong partnership nito. So sir,